Inuulit namin ang paksang ating pag-uusapan ngayong gabi. Sino ba ang mas matalino ayon sa Biblia? Si Solomon o si Kristo? Ayon sa Biblia, sino ang mas matalino? Si Solomon o si Kristo? Siguro para sa akin, mas matalino si Solomon. Kasi sabi ng Diyos, walang lilitaw na kagaya mo. Kaya para sa akin, sa paniniwala ko, mas matalino si Solomon. Para sa akin si Kristong mas matalino kaysa kay Solomon. Kasi may nabasa ako sa Biblia sa 1:24, si Kristo daw yung kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Kaya kung pag-uusapan karunungan, si Kristo nga ang karunungan ng Diyos. Di mas matalino si Kristo kaysa kay Solomon. Yan ho. May nagsasabing mas matalino si Solomon. Meron naman nagsasabing si Kristo naman ang mas matalino. Attorney, ano po bang palagay ninyo? Mas matalino si Kristo dahil yung anak ng Diyos at saka tunay na Diyos yun, di ba? Brother Eli, ano nga po ba talaga? Sino mas matalino? Si Solomon o si Kristo? May tatalino pa ba kay Kristo eh? Kaya nga Panginoon natin yun eh. Miski nga si Solomon, Panginoon niya si Kristo eh. Opo. O, tignan mo dapat sana si Solomon sumunod kay Kristo gaya ng kanyang amang si David. Opo. Kasi si David ay sumunod sa ating Panginoong Hesus, Sister Luz. Dahil siya ay nasa lahi ni Abraham. No? Si Abraham ay sumunod sa ating Panginoong Hesus. Si David ay sumunod. Opo. Ngayon si Solomon, nagkaroon ng diferensya dahil si Solomon maaaring matalino siya. Pero may punto na di ko masabing siya'y matalino. Bakit ho? Sa definisyon ng Biblia kasi, ang kahulugan talaga ng matalino, ito. Sa Santiago 3, versikulo 13. Ito po ang nakasulat, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ayan, yung meron palang karunungang maamo kapatid na William. Apo. Ganon yung karunungan ni Kristo. Sabi sa English, who is a wise man and endued with knowledge among you. Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Yan. Kaya, talinuhan nakikita sa gawa, kapatid na Luz, hindi sa daldal. It can be shown in good works. Opo. The works with the meekness of wisdom. Si Kristo talagang ipinakita niya yan all throughout his life. Yung wisdom, yung... Actually, kaya sa Biblia meron tinatawag na wisdom of God Yung manifestation na kay Kristo lahat yun nung magkatawan tao siya. That is godly wisdom. That's divine wisdom. Opo. Ano yan yung kumbaga ang ating Panginoong Hesus walang makakahigit sa Kanya sa lahat ng bagay. Sinasabi yan dun sa Kolosas. Sa 1 at ang talata po 18, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ayan. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Ayan. Para sa lahat ng bagay, siya ay magkaroon ng kadakilaan. Kaya, una siya sa lahat ng listahan ng Diyos Hindi pwedeng mauna si Solomon. Diba? Ngayon, paano mangyayari doon sa pangako ng Diyos doon sa sa hari, unang hari, 3. Mabuti basahin natin yung uli yung unang hari, kapatid na Willie. 3:12 po ng unang hari, narito aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo.
at akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan, na ano pat, walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Pinag-uusapan pala dyan, Brother Willie, pagkahari eh. Opo. Hindi naman pala pagka-ordinaryong tao eh. No? Opo. Ang pinag-uusapan yung pagkahari. Walang mas matalinong hari kay Solomon at walang mas mayaman at makarangalan sa kanya. No? Kung ang pag-uusapay hari sa Israel. Ngayon, si Kristo'y hari rin eh. Actually, siya nga yung tunay na hari ng Israel. Opo. At yung ichinyard sa kanya na dinadahilan ng mga rebelde, ichinyard sa kanya, Jesus Christ, King of the Jews, although it is a charge, it is the reality about Him. Yun ang talagang siya. Opo. Siya yung hari ng mga Hudyo. Sabi nga ng mga pantas na lalaki, hindi naman mga bobo ito, no? Hindi naman kagaya ng barkadahan ni Bularan nito na yung evening dress gagawin sa umaga, susuot. Ang sabi ng mga pantas na lalaking dumalaw sa Jerusalem, saan naroon yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo? O tinwadi, ang alam ng mga pantas na si Kristo ang hari talaga ng mga Hudyo. Ngayon, speaking of His kingship, hindi po pwedeng mas matalino si Solomon sa kanya. Kung bagaman pareho silang hari sa Israel, hindi pwedeng mas matalino si Solomon kaysa kay Kristo. Alam mo kasi kung bakit, kapatid na Los, ano? Kung ilalagay mo kasi na si Kristo ay tao, magkaka-conflict. Di ba? Opo. Gaya ng paniwala ng Iglesia ni Manalo. Nagkaka-conflict pag si Kristo ay tao. Kaya lang naman kasi wala naman talagang conflict. Kasi hindi naman tao si Kristo eh. Ba't mo naman siya i-compare kay Solomon? Tao naman ang pinag-uusapan doon. Hindi naman tao si Kristo. Magkaka-conflict yan kung ang Iglesia ni Kristo ang kakausapin mo. Kaya po pala naman hindi sila sumasagot, Brother Eli. Matagal yun ang tinatanong yun. Dahil kasi pagka sinagot nila, ipit sila eh. Lalabas nasira ang Diyos na sa kanya sinabing wala nang lilitaw na kagaya ni Solomon. Una sa kanya o magkakaroon man pagkatapos niya. Kung tao rin si Kung Kristo. tao si Kristo. Pero hindi kasama si Kristo sa human race eh. Opo. Hindi siya kasama eh. Actually, kumbaga visitor lang siya eh. Oo. Kumbaga siya eh nagkatawan tao lang, nag-asal tao, nag-ugaling tao, Nakitulad sa tao. Kaya hindi mo siya dapat ilagay sa rostrum o kaya sa hanay ng mga tao. Therefore, there is no comparison. Tama po. You don't have to compare Jesus Christ to Solomon or Solomon to Jesus Christ. Kasi Jesus Christ is not a man. And the promise of God to Solomon remains true because He is a God who cannot lie. At ang sabi ng Diyos na hindi makakapagsinungaling, walang magiging gaya mo na una sa iyo, sabi kay Solomon, o magkakaroon man pagkatapos mo. Pag-uusap sa lahi ng tao, walang kapareho si Solomon. At si Kristo hindi tao, kaya hindi siya dapat ma-compare man lang kay Solomon. One thing more, si Kristo ay tinatawag sa Biblia na karunungan ng Diyos, kapatid na Luz, no? Opo. At kung si Kristo ay karunungan ng Diyos, meron pa bang pwedeng tumalino sa karunungan ng Diyos? Wala na po. Isang bagay pang gusto kong ipapansin sa mga kababayan natin para pag nakausap sila ng mga iglesia ni Manalo, alam na nila pangatwiran. Iba yung matalino sa marunong. Dahil iba ang kahulugan ng katalinuhan sa karunungan. Diba? Kasi yung pagiging matalino, kapatid na Luz, ni Solomon, acquired. It was not in him since the start. Hindi ba yun pangako lang ng Diyos sa kanya? Bibigyan kita. Nung hindi pa nga binibigyan, wala pa sa kanya yun. Pero bibigyan kita ng isang pantas at matalinong puso. Dahil hiniling mo, bibigay ko sa'yo. Nung hindi pa niya hinihiling at hindi pa binibigay, hindi pa siya pantas at matalino. Therefore, yung pagiging pantas niya at matalino, acquired. God-given. Si Kristo, inherent sa kanya yun. Dati siyang matalino, dati siyang siya ang karunungan ng Diyos eh. Di ba?
Hindi naman yun, kahit kailan, hindi naman yun nawala sa kanya at yun naman hindi naman itinuro lang basta sa kanya, kundi ando na siya. Hindi pa nga lumalalang ang Diyos Sabi nung karunungan inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. The Lord possessed me in the beginning of His ways, before His works of old. 23. I was set up from everlasting, from the beginning or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was I brought forth. While as yet He had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world, when He prepared the heavens, I was there. When He set a compass upon the face of the depth, when He established the clouds above, when He strengthened the fountains of the deep, when He gave to the sea His decree that the waters should not pass His commandment, when He appointed the foundations of the earth, then I was by Him, as one brought up with Him, and I was His daily His delight, rejoicing always before Him. Yan ang sabi nung karunungan Sister Luz. Opo. Yung karunungan ng Diyos, it is the wisdom of God that speaks on those verses that we have read. Ngayon, it turned out to be in the Bible, as explained by later authorities, that wisdom is speaking in the book of Proverbs 8:22 to 30, that wisdom is our Lord Jesus Christ. Yes. According to Paul in 1:24 of 1 Corinthians, but to them who are called, Both Jews. and both Greeks. Jews and the Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. That's surely Christ is the wisdom of God. Another verse is in 1 Corinthians chapter 2, verses 6 up to 8. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. The Lord of glory in James chapter 2 verse 1 is our Lord Jesus Christ. They should not have crucified Jesus Christ, the Lord of glory, had they known that hidden wisdom in mystery, and that wisdom is our Lord Jesus Christ. Opo. Therefore, wala nang mas mataas pa, wala nang mas matalino pa, wala nang mas marunong pa, kaysa sa ating Panginoon Kristo. Siya na yung karunungan Oo, kasi. siya mismo yung karunungan ng Diyos. And that solves, I think, the puzzle and the questions. We cannot compare the Lord Jesus Christ to Solomon or to anybody else, inasmuch as our Lord Jesus Christ is not a man. Ayun. Kung ikaw ay pupunta sa iglesia ni Manalo at makikinig ka sa kanila, lalabas magkakakomplikasyon, kapatid na. Opo, dadaming problema mo. At ang komplikasyon niya, ikamamatay. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit ho ba? Abe, biro mo naman ginawa mo si Kristong tao. Ikamamatay na komplikasyon niya. Kumbaga sa tigdas, yung tigdas, hindi ikinamamatay yun Ang nakakamatay doon yung komplikasyon, gaya ng pulmonya. Sa Iglesia ni Cristo, nagkaroon na ng maraming komplikasyon yan. Na si Kristo'y tao. Marami nang lalabagin sa Yun Biblia. nga po Lalabas pa nga, pag tinanggap mo si Kristo'y tao, lalabas mas matalino si Solomon kay Kristo. Kasi tao lang siya para wag masira yung sinabi ng Diyos na wala nang lilitaw gaya mo, una sa'yo, pagkatapos mo, lalabas kailangan mas matalino si Solomon kay Kristo, which is nga not po. biblical. Diba? Yun ang problema nila. Sila lang naman may problema niyan, Iglesia ni Manalo. Yun nga po. Kaya hindi sila lalaban ng diskusyon sa atin. Wala. Hindi Talagang nila masosolve yan. Wala. dadami sila ng problema dahil isa pa ho, kung si Kristo tao, tagapagligtas si Kristo, di ililigtas sila ng tao, hindi naman nakakapagligtas yung tao, paano kaya yun? Kaya marami ho silang problema talaga. At yan ho ang ating proposition ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong partisipasyon.